Ang asul na notifikasyon ay nanatili sa harap ng kanyang mga mata, na nagpapahayag na hindi lamang niya natapos ang piitan, kundi ginawaran din siya ng mga bonus para sa paggawa nito ng mag-isa. Lumabas si Cecil mula sa bulsa ng kwintas, ngayong wala na ang agarang panganib. Sinuyod ng kanyang mga mata ang kuweba na basang-basa ng dugo at ang naiwan ni Jake na bulo. May tonong naghalo sa paghanga at pagtutol, nagkomento siya kung paano talaga ginawang gulo ni Jake ang buong lungga. Hindi tumugon si Jake nang may katatawanan o sa kanyang karaniwang kayabangan. Masyado siyang pagod para doon. Sa halip, inamin niya na kailangan niya ng pahinga. Paulit-ulit ang kanyang paghinga at nananakit ang kanyang mga kalamnan dahil sa pilay. Pero bago pa niya tuluyang maproseso ang kanyang pagod, isa na namang notification ang lumabas. Naabot na niya ang level 29 bilang isang archer. Nakakagulat ang isang 6 na antas na pagtalon mula sa isang piitan. Hindi maitago ni Jake ang kasiyahan sa kanyang boses nang itinuro niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Cecil na kailangan na nilang kumilos, alam niyang maaaring lumitaw ang mas maraming badger anumang oras. Ngunit bago sila makaalis, dumating ang isa pang abiso. Sa pagkakataong ito ay hindi ito tungkol sa karanasan o sa piitan. Ito ay tungkol sa isang bagong kasanayan. Sandaling tumigil si Jake na interesado sa kung gaano ito kabilis dumating. Wala na siyang inaasahan pa pagkatapos ng laban. Lumaki ang kanyang kuryosidad nang alisin niya ang abiso na nagpapakita ng pangalan ng kasanayan. Ang pangunahing Shadow Vault ni Umbra. Kakaibang pangalan niyon at may kung anong pumukaw sa kanyang alaala. Kumulot ang noo ni Jake, sinusubukang alalahanin kung saan niya ito narinig dati. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi niya kay Cecil na parang pamilyar ang pangalan. Akala niya nakita niya ito habang nagbabasa sa library noong nasa challenge dungeon siya. Kung tama ang kanyang memorya, hindi lang ito basta-basta pangalan. Ito ay pagmamay-ari ng isang uri ng Diyos. Ang agarang inaalala ni Cecil ay tungkol sa mga katapatan. Itinuro niya na kung ang kasanayang ito ay talagang nakatali sa ibang Diyos, kung gayon ang paggamit ni Jake nito ay maaaring makasakit sa damdamin ng masamang ulupong. Ngunit mabilis na binaliwala ni Jake ang pag-aalala. Hindi niya inakalang ang Viper ay magiging seloso. Sinabi pa niya, ang Viper ay hindi ganoong uri ng klaseng tao. Matalino man iyon o hindi, walang pakialam si Jake. Masyadong kapaki-pakinabang ang kasanayang iyon para baliwalain. Pagkalipas ng isang oras, bumalik na sa kabubatan ang eksena. Si Jake ay nasa mataas na bahagi ng bundok at sinusubukan ang kanyang bagong kasanayan. Para sa sinumang nanonood mula sa malayo, parang nagte-teleport siya na parang nawawala sa isang lugar at kumukurap sa ibang lugar. Malinaw na nasiyahan si Jake sa eksperimento, tinawag si Cecil para panoorin habang sinusubukan nitong lumipat mula sa tuktok patungo sa isang puno sa ibaba. Ngunit hindi natuloy ang manyobra ayon sa plano. Sa halip na lumapag ng maayos, bumangga si Jake sa puno nang may malakas na kalabog at bumagsak sa sahig ng kabubatan. Si Cecil, na hindi humanga, ay nagbigay ng sarkastiko na pahayag na sinasabi sa kanya na ito ay isang magandang pagtatangka. Si Jake, na dumadaing dahil sa pagbangga, ay inamin na medyo nasaktan siya. Napansin ni Cecil nang may ngiti na nakakapreskong makita ang isang bagay na hindi agad mahusay gawin ni Jake. Hindi ito pinansin ni Jake, binaliwala ito, sinabing ang kailangan lang niya ay ilang araw at matututunan niya ito. Ayon sa kanya, ang kasanayan ay talagang medyo karaniwan. Inihambing niya ang sensasyon sa pagsakay sa isang mabilis na motorsiklo, malakas at nakakagulat, ngunit isang bagay na kalaunan ay makokontrol niya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Cecil kung ang pamamaraan ay tunay na katulad ng teleportasyon. Nilinaw ni Jake na ito ay hindi. Ipinaliwanag niya na siya ay naging isang anino at naglakbay sa isang tuwid na linya sa hindi kapanipaniwalang bilis. Mukha lamang itong teleportasyon dahil sa gaano ito kabilis. Ngunit ang limitasyon ay malaki. Hindi siya makadaan sa mga solidong bagay na nangangahulugang malayo ito sa tunay na teleportasyon. Humagalpak ng tawa si Cecil at nagbibiro na ang kanilang mga pangarap na magnakaw ng mga bangko ay natigil. Sumang-ayon si Jake na isa lamang itong pangunahing kasanayan sa ngayon, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung gaano ito kalakas maaaring maging ganito ito habang tumataas ang antas nito sa paglipas ng panahon. Sa malayong lugar, ang salaysay ay lumipat sa isang ganap na kakaibang tagpuan, ang sagradong bulwagan ng masamang ulupong. Isang babaeng nakaupo at nagmumuni-muni sa gitna ng isang bilog na may kandila.
Ang kanyang mga iniisip ay taimtim at puno ng mga siglo ng debosyon. Pinagnilayan niya ang mahabang panahon na ang kanyang mga tao ay naghintay sa susunod na henerasyon, hindi kailanman nababagabag sa pananampalataya. Ngunit ngayon ay isang bulwagan na lamang ang natitira. Naisip niya ang masamang ulupong mismo. Marami ang nagsimulang magduda sa kanyang pagbabalik. Nagtatanong kung kailan o kung bibigyan niya sila ng tanda. Nanatiling matatag pa rin ang kanyang paniniwala. Nabasag ang katahimikan ng kanyang pagmumuni-muni nang bumukas ang mga pinto. Isang lalaking nakabalabal ang pumasok, yumuko at tinawag siyang kagalang-galang na hallmaster. Malamig niya itong tiningnan, nagbabala na sana'y hindi siya nagambala dahil sa isang maliit na dahilan. Nanatili itong magalang at ipinaliwanag na naroon siya para sa Panginoong tagapagtanggol na tumawag sa kanya sa kanyang kaharian. Kumurap siya sa gulat at hiniling na ulitin niya ang kanyang sinabi. Kinumpirma at tinawag niya ito. Nag-aalala, tinanong niya kung may nangyaring mali, ngunit sinabi ng mensahero na hindi niya alam. Dahil doon, tumayo siya at idineklara na aalis siya agad. Habang naglalakbay, muling binalikan ng kanyang isipan ang tanging pagkakataon na nakita niya ang Panginoon na nagpoprotekta sa kanya. Nangyari ito noong kanyang inaugurasyon bilang halm. Ang pagpapakitang iyon pa lamang ay napakahalaga na. Hindi man lang siya dumalo sa libing ng dating halm. Kaya ang pagtawag niya sa kanya ngayon ay may kahulugan at naiiba, isang bagay na mahalaga. Nagsimula siyang maghinala na sa wakas ay nangyari na yon. Nakarating siya sa isang malaking pintuang bato na pinalamutyan ng simbolo ng isang malaking ahas. Habang naglalakad siya, sumigaw siya at sinasabing dumating siya ayon sa kahilingan. Mula sa kabilang panig, hinimok siya ng Panginoong tagapagtanggol na magmadali at ginawa niya yon. Nagmadali siyang pumasok at ibinuka ang kanyang bibig upang magtanong kung ano ang nangyari. Ngunit nang makita niya ito, natahimik siya. Nagliliwanag ang obelisk. Tinignan siya ng Panginoong tagapagtanggol at kinumpirma ang kanyang kinatatakutan niyang paniwalaan. Ang liwanag ay nagpapahiwatig na paparating na ang masamang ulupong. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagsimula siyang umiyak ng luha sa kagalakan habang inuulit niya ang mga salita. Siya ay tunay na bumabalik. Pagkatapos ng lahat ng panahon, siya ay babalik upang akayin sila sa kaluwalhatian. Hindi nawalan ng saysay ang kanyang pananampalataya, ngunit ang saya ay mabilis na napalitan ng pagmamadali. Sinimulan niyang ilista ang mga paghahandang kailangan nilang gawin. Kailangang linisin at ibalik sa perpektong kondisyon ang bulwagan. Kailangan niyang bigyan ng maikling impormasyon ang iba pa, alertuhan ang lahat ng maliliit na sangay para sa kanyang pagbabalik. Bumilis ang kanyang boses habang paikot-ikot ang kanyang mga iniisip. Sana, ilang araw, sabi niya na nagdarasal na sana ay hindi agad sa kanyang pagdating. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Bago pa niya matapos ang pangungusap, lumitaw na ito. Nandito ang masamang ulupong. Hindi siya nagsalita ng mayabang. Tumingin lang siya sa unahan at bumati sa isang tao nang may pagmamahal, tinutukoy sila bilang Little Snappy. Tinatanong kung namiss mo ba ako. Ang masamang ulupong ay kalmadong nakatayo sa harap ng nag-iisang tagapagtanggol at ng hallmaster. Biglaan ang kanyang pagdating, hindi maikakaila ang kanyang presensya. Nakatitig sa kanya ang nag-iisang tagapagtanggol na tigilan. Ang bigat ng mga taon, marahil mga siglo pa nga ng paghihintay ay biglang nawala sa sandaling iyon. Halata sa kanyang boses ang kawalan ng paniniwala habang nahihirapan siyang iproseso ang katotohanan na ang kanyang Panginoon ay talagang naroon mismo sa harap niya. Bilang tugon, ang ulupong ay ngumiti ng marahan at tinawag siyang maliit, kahit na siya ay isang napakatandang lalaki. Ang masamang ulupong ay humingi ng tawad, sinasabing alam niyang mahirap na wala siya ng matagal, pinapanatili ang pananampalatayang mag-isa sa paglipas ng mga panahon. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, niyakap siya ng Diyos, niyakap ang nag-iisang tagapagtanggol, ipinatong ang kamay sa kanyang ulo at sinabing maayos ang kanyang nagawa. Gumanti ang nag-iisang tagapagtanggol ng yakap, nanginginig ang kanyang katawan habang malayang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Pinanood ng halm ang lahat ng ito, hindi siya nagsalita. Ang tagal niyang pinangarap ito, pero hindi pala ito gaya ng inaakala niya. Ngunit ang nakita niya ay personal at katapatang loob. Pagkatapos ay ibinaling ng ulupong ang kanyang atensyon sa kanya, gamit pa rin ang palayaw na Snappy. Para sa nag-iisang tagapagtanggol, tinanong niya kung sino ang babaeng nakatayo sa gilid. Mabilis siyang ipinakilala ni Snappy.
Sinabi niya na siya ang pinakahuling lingkod ng orden, at dahil sa kanila ang huling natitirang orden, kaya siya ang pinakamataas na ranggong miyembro na natitira sa kanila. Hindi nag-atubili ang Diyos. Diretso siyang naglakad patungo sa kanya, huminto lamang nang tumayo siya sa harap niya. Nagtama ang mga mata nila at tinanong niya ng malinaw ang pangalan niya. Yumuko siya ng bahagya, sinusubukang pakalmahin ang sarili kahit na nauutal. Tinawag niya ito bilang Panginoon ko at sinabi sa kanya na ang pangalan niya ay Viridia. Pagkatapos ay bumaba siya pababa, lubos na yumuyuko sa harap niya. Nanginginig ang kanyang boses habang tinatanong kung maaari ba siyang magkaroon ng karangalan na opisyal na tanggapin siya pabalik sa orden. Humingi rin siya ng taimtim na paumanhin sa kanyang nakitang hindi magandang pagganap noong wala siya. Nang magsimula siyang manumpa, sinasabing susumpein niya ang kanyang buhay, pinutol siya ng Viper. Sinabi niya sa kanya na pangalan lang niya ang tinanong niya, hindi para ihagis niya ang sarili sa kanyang paanan. Medyo natuwa siya habang sinasabi niya ito. Inabot niya ang kanyang kamay, itinaas siya mula sa sahig, at habang tinutulungan niya itong tumayo, sinabi niya na siya ang dapat humingi ng tawad sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nakangiti, idinagdag niya na humingi na ng tawad kay Snappy kanina lang, at ayaw niyang humingi ng tawad ng higit sa isang beses sa isang araw. Ito ay isang tuntunin na sinisikap niyang sundin. Mabilis na tumango si Viridia at tinanggap ang sinabi niya ng walang reklamo, inulit ang, "Siyempre naman, Panginoon ko." Habang nakatayo na silang dalawa, marahang tinapik ng Diyos ang ulo niya. Sinabi niya sa kanya na maayos ang lahat. Sa katunayan, ang katotohanang ang kaayusan ay higit pa sa kahanga-hanga para sa kanya. Sinubukan ni Viridia na manatiling kalmado, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na mamula. Tinapik lang siya ng Diyos sa ulo na parang bata, ngunit napuno siya ng kagalakan. Hindi ito ang uri ng pakikipag-ugnayan na inaasahan niya, ngunit ang papuri ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang seremonya. Pagkatapos ay muling nagsalita si Snappy. Humarap siya sa kanyang Panginoon at tinanong kung bakit pinili niyang bumalik ngayon. Mabilis niyang idinagdag na hindi niya kinukwestiyon ang desisyon. Siyempre, masaya siya tungkol dito, ngunit mausisa siya. Gusto niyang malaman kung may kinalaman ito sa bagong universo na kamakailan lamang isinama sa sistema. Tumingin ang masamang ulupong sa paligid ng silid, pagkatapos ay nagbigay ng maikling komento. Kinilala niya na ang kanyang biglaang pagbabalik at lahat ng nakapaligid dito ay maaaring naglagay sa iba sa medyo mahirap o disbentahan na posisyon. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya na marahil ang kailangan nilang lahat ay isang inumin. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad na nagliwanag ang mukha ni Viridia. Ang halm ay matalas na sinasabing kukuha siya agad ng maiinom. Hindi mapapansin ang kanyang pananabik. Pinanood siya ng ulupong na bahagyang natuwa at itinuro na medyo masigasig siya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa nag-iisang tagapagtanggol. Sinagot niya ang tanong ni Snappy mula sa naudlot nilang pag-uusap kanina. Oo, pagkumpirma niya. Ang kanyang pagbabalik ay may kinalaman sa bagong integrated universe. Habang nagsasalita siya, tinapik niya si Snappy nang may pampakalma sa balikat. Sunod, binanggit niya ang isang partikular na bagay. Tinanong niya kung naaalala ni Snappy ang piitan na kanyang ginawa matagal ng panahon ang nakalipas bilang paghahanda para sa isang bagay na tinawag niyang pangalawang panahon. Nag-isip sandali si Snappy, pagkatapos ay tumango, naalala niya. Tinanong niya kung ang Viper ay tumutukoy sa isa na may lahat ng spike. Kinumpirma ito ng Viper, oo, iyon nga yon. At pagkatapos ay ibinaba niya ang tunay na sorpresa, may isang taong talagang nakapaglinis nito. Agad na tumugon si Snappy. Sinabi niyang hindi ka panipaniwala yon. At tinanong kung ang taong gumawa nito ay isang bagong nagising na tagasunod. Ngunit umiling ang Viper. Hindi, ang tao ay hindi isang tagasunod. Pagkatapos, kasabay ng isang maliit na ngiting, ang Diyos ay nagsalita ng isang bagay na hindi inaasahan. Inamin niya na kahit na maaaring kakaiba ang tunog, inakala niyang nakagawa siya ng kaibigan. Sa ibang lugar, sa kaibuturan ng malaking kagubatan, gabi na. Isang maliit na apoy sa kampo ang marahang kumatok sa ilalim ng mga puno. Naupo si Jake sa lupa at mumunguya ng isang kabute. Nasa malapit si Cecil, komportableng nakaupo at nakikinig. May binulong si Jake habang lumulunok. Sinabi niyang hindi siya sigurado kung alin ang mas malala. Kailangan niyang kumain ng kabute sa loob ng ilang linggo, o ang katotohanan na nagsisimula na siyang masiyahan sa mga ito ng kaunti.
Sumagot si Cecil ng isang kaswal na suntok, daig pa rin ang pagkain ng lumot at dumi tulad ng kinailangan niyang gawin noon sa challenge donjon. Tumawa si Jake at bahagyang sumandal habang pinagmamasdan ang mga bituin sa itaas. Nagsimula siyang mag-alala. Pagbalik sa daigdig, sinabi niya na mayroon silang isang napakasarap na pagkain na tinatawag na steak. Ang pagbigkas lamang ng salita ay nagdulot ng alon ng nostalgia. At habang iniisip niya ito sa kanyang isipan, sariwa at hilaw na marbled steak handa ng lutuin, nagsimulang maglaway ang kanyang bibig. Sinabi niya ng malakas na malamang ay kakain siya ng steak ngayon din. Pagkatapos dahil sa kuryosidad, humarap siya kay Cecil. Tinanong niya kung may nakaligtaan ang imp mula sa kanyang sariling mundo. Hindi nag-atubili si Cecil. Sinabi niya hindi, wala talaga. Tiningnan siya ni Jake ng patagilid, hindi nagulat. Itinuro niya kung gaano laging lihim si Cecil tungkol sa anumang bagay na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Kung isipin, hindi pa kailanman ikinuwento sa kanya ni Cecil kung paano siya nakulong sa loob ng kwintas na hawak niya. Binaliwala lang ito ni Cecil. Tinawag niya itong mahabang kwento, nagbiro na baka ibabahagi niya ito balang araw kung maunang malasing siya ni Jake. Naintindihan niyo ni Jake at bahagyang ngumiti. Kahit papaano ay nangangahulugang alam ni Cecil kung ano ang alak. Tinawag niya itong progreso. Pagkatapos ay biglang natigilan si Jake, may kakaiba. Biglang nagbago ang ekspresyon niya at ang tono niya ay naging matalim. Sinabihan niya si Cecil na pumasok sa kwintas. Kumurap si Cecil na nalilito at nagtanong kung bakit, ngunit hindi nagpaliwanag si Jake. Sumigaw lang siya ulit ng mas mapilit sa pagkakataong ito, inutusan siyang pumasok sa loob ngayon. Hindi na nakipagtalo si Cecil, naglaho siya sa bulsa ng hawak na kwintas nang walang ibang sinabi. Tumayo si Jake at tahimik na lumapit sa kalapit na mga palumpong. Kalmado ang kanyang tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa direksyon ng tunog, may isang tao roon. Mula sa likod ng isang kalapit na bato, may mga kumakaluskos na mga palumpong. Napagtanto na lang ng grupong nagtatago roon na nakita sila, ngunit si Jake ay naglalakad na papunta sa kanila. Nang hindi nila nilalakasan ang boses, nagsalita siya ng malinaw. Sinabi niya sa kanila na alam niyang naroon sila, walang saysay ang pagtatago. Sa sandaling napagtanto nilang nakita sila, tumayo ang isa sa kanila. Isa siyang lalaking may pulang buhok at agad na itinaas ang kanyang espada, itinutok ito kay Jake. Ang iba ay nagtipon ng malapitan sa likuran niya, tensyonado at alerto. Tinanong ng lalaki kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya sa kanilang teritoryo. Si Jake, dahil sa hula na mas takot ang kanilang ginagawa kaysa sa kumpiyansa, ay gumawa ng desisyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang dalawang kamay, ipinapakitang wala siyang balak na masama. Mahinahon niyang sinabi na isa lamang siyang nag-iisang mamamana, hindi naghahanap ng gulo. Katatapos lang niya ng pangangaso, at iyon lang ang dahilan kung bakit siya nandito. Pagkatapos, isa sa grupo, isang babaeng may kaakit-akit na asul na buhok, ang nagsalita. Tinanong niya kung Jake ang pangalan niya. Dahil doon, natigilan si Jake. Maingat siyang tumingin sa kanya at tinanong kung paano niya nalaman ang pangalan niya, ngunit nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, mukhang galit siya. Walang babala, nagsimula siyang mag-cast ng spell. Isang malaking kristal ng yelo ang nagsimulang mabuo sa itaas niya, nagliliyab ng malamig at matalim. Sinigawan niya ito, sinasabing para ito sa isang taong nagngangalang Mickey, pagkatapos ay tinawag niya itong baliw. Mabilis na gumanti si Jake, tumalon siya sa ere, iniiwasan ang atake bago pa man ito tumama sa kanya. Habang nasa ere pa rin, sinigawan niya ito, tinatanong kung sino ba talaga si Mickey. Nang lumapag ito, sinubukan ulit ni Jake na bawasan ang agos. Malinaw niyang sinabi sa kanila na tiyak na may pagkakamali. Sinabi niyang hindi niya pinatay ang sinumang nagngangalang Mickey at walang dahilan para lumaban ang sinuman sa kanila. Ngunit itinaas ng lalaking may pulang buhok ang kanyang espada, matatag ang kanyang tindig. Sumigaw siya sa iba na huwag maniwala sa kahit anong sinabi ni Jake. Ayon sa kanya, ay binalaan na sila ni Richard na sasabihin ni Jake ang mga bagay na tulad nito. Sinubukan niya ang katulad nito noong nilabanan niya ang Metal Mage. Pagkarinig niya noon, may tumunog para kay Jake. Ang Metal Mage ay tiyak na si William, kaya ang grupong ito ay tiyak na kanyang mga kakampi. At si Richard, ang lalaking namamahala, ay tiyak na naglagay ng pabuya sa kanya pagkatapos ng laban kay William, iyon ang dahilan ng puot. Napagtanto ni Jake na hindi sila makikinig, hindi sila nandito para mag-usap, gusto nila ng away.
Bumuntong hininga siya at dahan-dahang inabot ang isa sa kanyang mga palaso. Habang kinukuha ito mula sa kanyang lalagyan ng pana, sinabi niyang umaasa siyang maaayos ang lahat ng mapayapa, ngunit malinaw na hindi iyon mangyayari. Sa pagtingin sa lima, binalaan niya sila ng direkta. Sila ngayon ay minarkahan na ng kamatayan. Walang pag-aalinlangan, dalawa sa mga lalaki ang sumugod upang atakihin siya. Ang isa ay ang pulang buhok na eskrimador mula kanina. Ang isa pa ay isang masungit na lalaki na may kapansin-pansing peklat na may malaking maso sa kanyang hawak. Habang sumusugod sila, sumigaw sila na malalaman nila sa lalong madaling panahon kung sino ang mamamatay. Ang lalaking may maso ang unang humampas. Sakto lang ang pag-iwas ni Jake, mabilis na lumayo sa saklaw. Umungol ang lalaki sa pagkadismaya, naghahanda ng isa pang atake. Sa kasabay nito, pumasok ang pulang buhok na eskrimador at humampas, sinasabing malinis ang kanyang tama. Ngunit nang sinubukan ng dalawang umaatake na makipag-ugnayan, nawala si Jake. Ginamit niya ang kanyang kakayahang Shadow Vault, at nawala sa dilim sa kalagitnaan ng pag-atake, naiwan silang dalawa na nakatama lamang ng hangin. Nalilito at sandaling nawala ng balanse, lumingon ang dalawang lalaki sa paligid, at sinusubukang alamin kung saan siya napunta. Pagkatapos ay muling lumitaw si Jake sa malayo, na nakatayo ng mahinahon at binubunot ang kanyang palaso. Tinawag niya sila na muling nakakuha ng kanilang atensyon. Ngunit bago pa niya mailabas ang kanyang bala, may hindi inaasahang nangyari. Mula sa kawalan, isang nagliliyab na palaso ang sumipa sa hangin patungo sa kanya, hindi ito kanya. Ang palaso ay napapalibutan ng matingkad na dilaw na apoy, isang malinaw na senyales ng isang malakas na putok. Naningkit ang mga mata ni Jake, may isa pa sa grupo na mamamana rin. Hindi siya tinamaan ng palaso, sa halip tumama ito sa isang kalapit na puno at sumabog sa isang pagsabog ng malalakas na apoy. Ang pagtama ay nagpaso sa balat ng kahoy at nagpalipad ng mga baga. Natigilan si Jake sa apoy, nagulat. Kung sino man ang misteryong mamamana, hindi sila baguhan. Alam nila kung paano gamitin ang power shot tulad niya. Naunawaan ni Jake kung paano gumagana ang power shot. Ang teknik ay tumagal ng maikling sandali upang sumugod bago magpaputok. At kung ang pag-ataking iyon ay maputol, ang bala ay maaaring maputol o tuluyang mahinto. Dahil dito, lumapit siya na may mabilis na plano. Nagpasya siyang magpaputok ng sarili niyang mga palaso upang guluhin ang oras ng channel ng ibang mamamana, umaasang masira ang kanilang ritmo bago pa man mabitawan ang bala. Ngunit nang sandaling ipana ni Jake ang kanyang palaso, isang napakalaking pader ng yelo ang lumitaw sa pagitan ng kalabang mamamana at ng kanyang pana. Tuluyan itong nahadlangan ang kanyang palaso. Hindi basta-basta ang biglaang pader, isa itong spell na ginawa ng babaeng may asul na buhok. Inaasahan na niya ang plano ni Jake at perpektong napigilan ito. Doon napagtanto ni Jake ang isang mahalagang bagay. Hindi lamang sila basta-basta grupo ng mga mandirigma. Sila ay may koordinasyon, natakpan nila ang mga kahinaan ng isa't isa, kumilos ng may layunin at sumuporta sa isa't isa. Ito ay isang pangkat na sanay sa pakikipaglaban ng sama-sama. Habang pinoproseso niya yon, isa pang nagliliyab na palaso, isang pangalawang power shot, ang papunta na sa papalapit sa kanya. Walang oras si Jake para mag-isip, agad siyang nawala sa mga anino na may Shadow Vault, nawala bago pa man siya matamaan ng nagliliyab na palaso. Muling lumitaw siya sa di kalayuan, nang maayos na lumapag. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang laban na ito ay naging mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Biglang sumugod muli sa kanya ang pulang buhok na eskrimador at ang lalaking may peklat na may maso. Mukhang bigo sila sa kanyang patuloy na pagtakas, at isa sa kanila ay sumigaw na dapat ding iwasan ni Jake ang susunod na pag-atake. Nang makita silang sumugod, alam ni Jake na hindi niya maaaring asahan ang kanyang pana para sa malapitang labanan. Nang hindi sinayang ang oras, itinago niya ito sa holster at hinugot ang dalawa niyang espada. Ginamit niya ang kanyang estilo ng Twin Fang at naghanda na labanan sila ng harapan. Habang papalapit sa kanya ang dalawa ng buong lakas, gumalaw siya ng may matalas na katumpakan, gamit ang kanyang mga espada upang harangan at ilihis ang kanilang mga pag-atake. Samantala, isa pang lalaki, isa na nagtatago sa kalapit na mga palumpong, ang nagpasyang ito na ang kanyang pagkakataon. Nakita niya si Jake na abala sa dalawang nasa unahan at tahimik na sumugod mula sa likuran, handang sumalakay. Ngunit ang likas na ugali ni Jake ay gumana. Naramdaman niya ang banta na gumagapang sa likuran niya.
Ngayon napalibutan na siya sa lahat ng panig, napagtanto ni Jake na siya ay nakulong. Mabilis niyang tinimbang ang kanyang mga pagpipilian. Sa sandaling iyon, ang pulang buhok na eskrimador ay nag-isip din. Inakala niyang malamang na magte-teleport muli si Jake gamit ang parehong galaw ng paglaho. Kung mahulaan lang niya kung saan lilitaw si Jake, maaaring mapatay niya ito sa kalagitnaan ng pagtakas. Ngunit bago pa man kumilos ang sinuman sa kanila, may ginawa si Jake na hindi inaasahan. Sa halip na umiwas o maglaho, hinayaan ni Jake na saksakin siya ng lalaking palihim na lumapit mula sa likuran. Bumaon ang talim, ngunit hindi man lang nagpatinag si Jake. Bahagya niyang inikot ang kanyang ulo ng bahagya, nakatitig sa lalaki, at nagtanong ng may malamig na ekspresyon kung nagulat ba siya. Hindi nakasagot ang lalaki. Kasabay nito, sinubukan ng lalaking may maso na samantalahin ang sandali at umindayog, ngunit masyadong mabagal siya. Lumingon si Jake, hinugot ang kanyang punyal, at sinaksak siya nito sa isang mabilis na galaw. Tumalsik ang dugo. Nakatayo malapit ang pulang buhok na swordsman at gulat na pinanood ang pangyayari. Dumapo ang mga patak ng dugo sa kanyang mukha habang bumagsak ang kanyang kasamahan sa koponan. Bumulong siya na dapat ay imposible ito. Sa likuran niya, ang asul na buhok na salamangkero ay mukhang natigilan ang kanyang ekspresyon. Kakapatay lang ni Jake ng isa sa kanyang mga kasama, at napakabilis ng pangyayari kaya hindi siya nakareact agad. Nakatayo ngayon sa ibabaw ng bangkay, tumingala si Jake sa natitirang apat, ang kanyang mga mata ay nagtama sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos, sa isang mahinahon ngunit malinaw na boses, nagtanong siya, kung gayon, sino ang susunod na mamamatay? Isang linggo bago ang kasalukuyang labanan, nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Jake sa masamang ulupong. Sila lang dalawa ang tahimik na kapaligiran. Binasag ni Jake ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang tanong na bumabagabag sa kanya. Paano ka masasanay dito? Tanong niya. Tinaasan ng ulupong ang isang kilay at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jake na gusto niyang malaman kung paano nasanay ang ulupong sa pagpatay. Mabilis niyang nilinaw na hindi niya sinasabing pumatay siya ng mga inosente, hindi kailanman ganoon. Pero ang totoo, sa loob lamang ng ilang linggo, mula sa pagiging isang ordinaryong empleyado sa opisina, naging isang taong pumapatay ng tao bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Isa itong malaking pagbabago, isang mahirap na pagbabago. Inamin ni Jake na hindi niya pinagsisihan ang mga pagpiling ginawa niya o ang mga laban na kanyang nilabanan, ngunit mabigat pa rin ito sa kanya minsan. Ang bigat nito ang karahasan. Nakinig ang Viper pagkatapos ay nagbahagi ng sarili niyang kwento. Sinabi niya kay Jake na bago pa man siya umakyat sa pagkadyos noong kakakuha pa lang niya ng anyo bilang humanoid, naisip niya na maaaring interesante ang mamuhay kasama ng mga tao, ang makihalubilo sa lipunan. Hanggang noon, nakasalamuha lamang niya ang mga halimaw na mapanganib, oo, ngunit prangka. Umaatake sila, pumapatay sila, ngunit hindi sila nanlilinlang. Ngunit ang mga naliwanagang lahi, mga tao, at iba pa, ay magkaiba. Nakangiti sila habang nagsisinungaling, nagkamayan sila habang nagpaplano ng pagtataksil. Sa loob ng isang taon ng pagsali sa sibilisasyon, isang taong itinuturing na kaibigan ng Viper, ay nagtaksil sa kanya at nagtangkang magnakaw mula sa kanya. Kahit na pagkatapos noon, binigyan niya sila ng benepisyo ng pagdududa, iyon ang kanyang pagkakamali. Tumugon sila ng sinaksak siya sa likod, sumabog ang galit ng Viper. Ang sumunod na laban ay brutal at mahaba, napakatindi na nang matapos ito, 9 na planeta ang nawasak. Ito ay isang antas ng pagkawasak na tatawagin ng karamihan na sukdulan. Ngunit sinabi ng Viper na pagkatapos noon, wala nang nangahas na tumawid sa kanya muli. Naupo si Jake kasama ng ilang sandali, tinanong niya kung paano nagawang sirain ng Viper ang 9 na buong planeta. Binaliwala ito ng Viper na parang hindi naman ito malaking bagay, tinawag niya itong aral sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Jake at binigyan ito ng pangunahing mensahe. Ang pag-aatubili ay isang luho na hindi mo kayang bayaran. Ang awa ay hindi isang bagay na ibibigay sa iyo ng iyong mga kaaway, kaya huwag mo itong ibigay sa kanila, iyan ang aral. Balik sa kasalukuyan, ang salamangkerong may asul na buhok ay natigilan pa rin sa gulat, patay na ang kanyang kasama. Nakatayo si Jake sa ibabaw ng bangkay habang nakabunot ang kanyang kambal na espada at nagtanong, sino ang susunod? Mukhang nanginginig ang pulang buhok na eskrimador.
Bahagya siyang umatras, malinaw na natataranta, ngunit sinigawan siya ng salamangkero na huwag umatras. Sinabihan niya itong pigilan si Jake, sinasabing tatapusin na niya ito. Ang kanyang boses ay puno ng pagpupursige, itinaas ang kanyang wand, sinimulan niyang gamitin. Isang mahiwagang liwanag ang natipon sa itaas niya, pumipintig ng may kapangyarihan. Inihahanda niya ang kanyang pinakamalakas na spell, at napagtanto ito ng eskrimador. Kailangan niyang panatilihing abala si Jake kahit ano paman. Kaya, sumugod siyang muli, mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata, bumagsak ang kanyang espada ng may lakas. Itinaas ni Jake ang kanyang mga espada at hinarang ito. Umalinggaw ang sagupaan, nagtagpo ang kanilang patalim nang magsimulang maglaban ang dalawa ng malapitan. Isa itong mainit na palitan ng armas, mahusay ang eskrimador, ngunit gayon din si Jake. Paulit-ulit na nagbabanggaan ang kanilang mga sandata sa isang mahigpit at brutal na ritmo. Habang tumatagal ang laban, napansin ng lalaking may pulang buhok ang isang bagay na nakababahala, ang mga galaw ni Jake ay hindi bumagal. Sila ay nagiging mas matalas at mas nakapokus. At kasabay nito, walang makitang puwang si Jake sa depensa nito. Walang mga butas, walang anumang bagay na maaari niyang samantalahin. Pagkatapos ay nagbago ang mga mata ni Jake. Sa isang segundo lamang, may nakita siya sa malayo. Isa pang nagliliyab na palaso na sumusulpot patungo sa kanya. Isa pang malakas na putok, hindi nag-atubili si Jake. Sa isang iglap, binuksan niya ang kanyang shadow vault at nawala sa lugar. Ang nagliliyab na palaso ay pumutok sa espasyong kanyang kinaroroonan at tumama sa isang bagay sa likuran niya na may malakas na umaalingaw-ngaw na putok. Ang pulang buhok na eskrimador, na ngayon ay napagtanto na si Jake ay nawala ng isang beses muli, ay tumawag sa iba, hinihimok silang hanapin siya ng mabilis. Sa sandaling iyon, ang nakamaskarang may hawak na dalawang dagger, ay nahihirapan pa ring intindihin kung paano nagawa ni Jake na makalusot sa kanyang mga pandama. Ang kanyang pangunawa ay dapat nakabilang sa pinakamataas, ngunit nanatiling mailap si Jake, halos imposibleng matukoy. Bago pa niya matapos ang pagproseso ng iniisip, biglang lumitaw si Jake sa likuran niya. Sa loob ng isang mabilis at tahimik na galaw, sinaksak siya ni Jake sa likod, na nagdagdag ng isa pang pangalan sa kanyang lumalaking listahan ng mga biktima. Sa ibang lugar, ang salamangkerong may asul na buhok ay nagpatuloy sa pagpalabas ng kanyang spell. Nakatutok at determinado pa rin, binalaan niya ang kanyang mga natitirang kakampi na huwag magpanik, tiniyak sa kanila na halos handa na ang kanyang mahika. Ngunit ng sandaling iyon, lumipat ang atensyon ng mamamana. Nakarinig siya ng isang bagay na mahina ngunit pamilyar, isang tunog na nakilala niya. Mabilis niyang sinubukang babalaan ang pulang buhok na swordsman na manatiling alerto. Ang babala ay dumating ng huli na. Ang power shot ni Jake ay inilunsad mula sa isang nakatagong posisyon, tinamaan ang pulang buhok na lalaki ng may marahas na puwersa. Ang pagsabog ay nilamon siya ng apoy, na siyang naging sunog na bangkay. Ngayong galit at gulat na gulat, tinikom ng mamamana ang kanyang panga at itinaas ang kanyang pana. Hiniling niya kay Jake na magpakita, ngunit ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong matapos magsalita. Lumitaw si Jake sa harap niya at sa isang malabong paggalaw ay pinugutan siya ng ulo gamit ang isang atake. Sumirit palabas ang dugo na nagmansa sa kalapit na babaeng salamangkero habang ang ulo ng mamamana ay gumulong ng walang buhay sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Jake at lumingon sa kanya. Lumitaw siya sa likuran niya at tinusok ang kanyang likod gamit ang isang talim. Agad na bumuhos ang dugo mula sa sugat. Yumuko si Jake at mahinahong sinabi sa kanya na wala pang 1 minuto bago wakasan ng pinsala ang kanyang buhay. Ngunit inalok siya ng isang kasunduan. Kung sasagutin niya ang kanyang tanong, bibigyan niya siya ng isang health potion para mabuhay. Habang patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanya, tinanong ni Jake kung bakit sila pinapunta ni na Richard at William sa kanya. Hirap na nagsalita ang batang babae. Sa pamamagitan ng kanyang nagdurugo na mga labi, isang salita ang kanyang binibigkas, paghihiganti. Inulit ito ni Jake sa sarili, sinusubukang intindihin kung ano ang ibig sabihin noon. Sa kanyang paningin, tanging pagtatanggol lamang ang kanyang ginawa. Wala siyang inatake ng walang dahilan, wala siyang sinimulan. Ngunit ang babae, malinaw na nagtitimpi ng matinding sama ng loob, ay gumanti. Sinisi siya ng babae sa lahat, inaakusahan siyang pumatay ng mga tao at siya ang nagpasiklab ng digmaan. Inaangkin niya na kagagawan niya ang lahat ng ito.
Tumigil si Jake, naalala ang isang pag-uusap kay William. May nababanggit na alitan sa pagitan ng dalawang kampo ng mga nakaligtas, ang kampo ni Richard at isa pa. Ito ay isang tensyonado na sitwasyon, at ngayon ay tila siya ay itinapon sa gitna nito. Umubo pa ng dugo ang batang babae, unti-unting humihina ang kanyang lakas. Sa kabila ng lahat, nagpasya si Jake na tuparin ang kanyang pangako. Kinuha niya ang potion para sa paggaling at inalok ito sa kanya, ngunit isinampal ito ng babae mula sa kanyang kamay. Sinabi niya sa kanya na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mailigtas ng isang taong katulad niya. Tinanong niya siya kung bakit, ngunit wala siyang sinagot. Nawalan ng malay ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Tapos na ang labanan, dahil natalo ang mga kalaban, binuksan ni Jake ang kwintas at pinakawalan si Cecil. Lumabas ang imp habang tumitingin sa paligid, sa lugar na puno ng dugo. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Jake ng tapat na hindi niya ito lubos na naiintindihan. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya ang nagsimula ng anumang digmaan. Pareho nilang tiningnan ang mga sumunod na pangyayari, ang mga bumagsak na katawan, ang nasusunog na lupa. Kinuwestiyon ni Cecil kung ang lahat ng ito ay talagang nagmula sa isang uri ng hindi pagkakaunawaan. Umiling si Jake, hindi siya naniniwala doon. Para sa kanya, hindi ito kalituhan, ito ay isang bagay na masinadya. Kumbinsido siyang may nagmamanipula ng mga bagay sa likod ng mga eksena. May gustong i-frame siya, at hindi hahayaang mangyari iyon ni Jake. Nakaligtas siya, ngunit ngayon alam niyang simula pa lamang ito.